Hello guys, this is your Negosyanteng Singkit and welcome back again to our channel. And this time, magre-review po tayo ng ating bagong aircon na nabili. So, on my previous video, makikita nyo dito, meron tayong LG dual inverter na marami nagtanong if that is very efficient when it comes to electric consumption. And right now po, I transferred to my own unit na kasi yung dati kong tinitirhan is rented lang. So ngayon, I own the unit. So since nandito po ako sa higher floor, nagtanong ako sa mga installer at ayaw nilang ikabit ang split type aircon kapag ganito kataas kasi wala kami terrace sa labas. So hindi nila kaya na maglambitin sa labas ng bintana para mag-install on the 33rd floor. So, ang pinaka last resort ko is kumuha ng window type na aircon. And sabi ko, since sawa na rin naman ako sa split type and sa LG, let's try yung other cheaper brands para makita natin yung benefits. And actually, 3 months ko na siyang nabili. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga energy consumption na ginawa or na nakuha natin habang ginagawa natin yung observation dito sa unit na to, and i-compare natin if that is electric efficient. Because, explain ko sa inyo mamaya later kung ano yung ginawa kong technique para mas lumamig yung area. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa master's bedroom and dito nakalagay ang Dowel na 1 horsepower natin. So ito guys yung unit na nabili natin. This is from Dowel. This is an inverter. So, ayan, nakuha po natin siya sa sale, sa mall. So, this is 1 horsepower. So, naka-dry mode siya para tipid. Okay, so, ang unang mga features, bakit ito yung kinuha ko? Kasi naka-sale siya sa Mega Mall noong nakita ko. And sabi ko, why not i-try lang naman? Kasi parang pare-parehas na naman halos ng aircon. And meron siyang option na kapag bumili ka, may twice a year ka na free na cleaning. So, kinuha ko na siya kasi discounted price naman. And from SMD naman siya. So, ngayon, meron siyang remote. So, may touch na din siya. This is touchscreen na. Meron din siyang remote. Ayan, ito yung remote niya. So, naka-dry mode siya ngayon. And, meron kang option ng fan, dry, cool, and eco. So, ang maganda dyan, naka-eco mode ako lagi. Kusa siyang namamatay, guys. Yung parang pagka na-reach na niya yung desired temperature, mamamatay. Akala ko nga nung una sira. Kasi sanay ako dun sa dati kong aircon na split type, which is yung LG na nag-trending dito sa social media. So ngayon, lagi ako naka-dry na kasi natutunan ko na pag-dry pala, mababa lang siya sa consumption ng kuryente. Hindi ganun sobrang kalamig. Pero at least, walang humidity yung air sa loob. So, meron siyang option ng low, medium, high, and may mga option din dito ng quiet. Pwede mo ring patayin. So, ang lagi kong setup, guys, kapag gusto ko na malamig na matipid, 24 ang temperature, and then I always put it to eco mode. So, ang ginagawa ko muna para hindi siya mahirapan, itataas ko muna ng at least 18 or 20. And then, pagka na-feel ko na malamig na, ibababa ko na ng 24. Tapos, mag-automatic na siya ng mas mabilis. And lagi lang ako naka-low. And then, nakita ko din to sa TikTok, meron palang ganito, yung nabibiling fan na ilalagay mong ganyan. Okay, tapos because of the air na nilalabas ang aircon, mas mabilis ang circulate sa room mo. So, yan yung ginamit ko. So, ngayon, ito po yung Dowel na window type. Though, hindi siya kasing tahimik ng split type. Kasi iba pa rin ang tahimik ng split type. And at the same time, kahit na may quiet mode siya, kumaquiet lang siya ng konti, pero iba pa rin yung split type. Pero, ang kagandahan nito, this is much cheaper. At the same time, mas madali siyang i-maintain kasi hugutin mo lang. Ako nga lang actually nagkabit niyan eh. And very electric efficient. So very tipid siya sa kuryente. Ipapakita ko sa inyo yung mga bill ko sa kuryente nung una ko siyang nakuha. Ayan guys, so ipapakita ko na sa inyo yung aking mga bills nung lumipat ako sa condo. So to be honest guys, lumipat ako dito, na turnover siya sa akin nung May 23, 2025. So very recent lang. Pero nilipatan ko talaga siya June 12. Okay, kasi kasabihan ng aking mga parents. So sinunod natin para walang away. Ngayon, ang first bill ko dito guys is, ito yung billing period niya, May 16 to June 15. Actually, nung time na yan, wala akong aircon. Kasi kakalipat ko pa lang, hindi ko pa masyadong tinitirhan, wala akong aircon. Ang bill ko is, dito is wala pa palang kuryente. Current charge na tsaka association due, wala siyang sinabi pa. Okay, kasi yan pa lang yun. So parang more on association dues lang siya and water, pero walang kuryente.
So, nung time na yan, wala pa akong aircon yan. So, itong next billing natin, ito yung nag-aircon na ako. Okay, from July 16 to July 15. Yan yung binili ko ngayong Dowel. So, isa pa lang ang aircon ko nun. And yung aircon ko na yan, tinatry kong palamig yung buong floor, which is yung floor area nito is 46.9 square meter. So imagine mo, hindi talaga kaya, under power, so pinipilit kong mapalamig, nag-electric fan na lang ako. So umabot yung power ko ng 2025. Partida, nandito pa yung electric ko, may mga electric fan pa ako, may electric stove, may washing machine and all. So binubuksan ko lang yung aircon siguro mga 5 times a month. Okay, ito lang yung mga honest kasi nabash na ako before eh. So, syempre, wala akong proof na ginagamit ko siya ng 5 times a month dahil medyo tag-ulan nito. Okay, so 5 times a month lang, hindi masyado. So, ngayon, pagdating ng... So, makikita nyo ha, ito yung kuryente natin. Okay, yung kuryente natin is 2025. Okay, yan na nako-consume natin sa kuryente. Nung unang may aircon tayo, 5 times lang ito nagamit sa loob ng isang buwan and tig si 6 hours lang. So, konting-konti lang. So, ngayon, nung pinakita ko to, ito, pagdating ng July 16 to August 15, ito pa rin yung aircon ko na yun. Ginagamit ko siya ng mga 4 to 5 times lang a month. Kasi hindi naman mainit eh. Kasi nasa tuktok ako, so may malakas ang hangin. So, yun yung normal na konsumo niya. Partida dito sa condo, lahat electric. Ultimo pagluto, lahat electric. So, marami din akong equip. Kompleto ako sa may aquarium pa ako. Promise, ito yun. And then, actually, ipapakita ko sa inyo. Bumili kasi ako ng isang aircon ulit na 1.5 horsepower, which is i-vlog ko sa next episode nito. Yun naman ay TCL. So, gusto ko lang ding matry yung ibang cheaper brands. So, nung kasabay na yung TCL, pinagsasabay ko silang nag-aircon dito. Actually, guys, nagulat ako. Ito, nito lang yung, October 2 ang due date nito. Ito yung ginamit ko ng August 16 to September 15. Alam mo, ang total kuryente ko lang is 2.3. Same lang halos nito. 2.340. Power ko pala noon ay last pala is 1.9 lang. Sorry. So, 1.9 yung power ko nitong July hanggang August. Pero pagdating nito, naging 2.2. Kasi, nagdagdag po ako ng isang aircon. So, parang 300 lang ang nadagdag. Grabe, no? And ipapakita ko sa inyo yung isang nadagdag na aircon mamaya. So, medyo tipid siya na masasabi ko. So, medyo maingay nga lang. Kaya, ipapakita ko sa inyo yung mga downside nito. Yan, isa sa mga downside nito guys, medyo maingay. Kaya, lalo na may ganito. So, lalong maingay. Pero kahit wala yan guys, try natin, alisin natin. Narinig nyo? May tunog pa rin talaga, naka-quiet na yan. So, hindi kagaya ng split type na ganun talaga. At saka yung lamig niya, hindi kasing lamig nung split type na talagang nanunuot. Yung parang kang pumasok sa BDO. Diba pag sa BDO na bank, yung lagi kong description ganun kalamig. So medyo hindi siya ganun. So yun yung mga disadvantage niya. Pero kung tipiran lang, okay naman siya, makakatipid, madaling i-maintain, and hindi siya ganun ka-aesthetic ni kagaya ng split type. Kasi nagkataon guys, tingnan nyo nakatira po ako sa 33rd floor. Kaya hindi lalambitin dyan yung yung installer. Kaya sabi niya, mag-window type ka na lang. Kaya napilitan akong ibenta yung Dowel na vinlog ko dyan. Yung Dowel tuloy, yung LG dual inverter na vinlog ko dyan. And then, nag-switch ako dito. Tipid naman siya, guys. And okay naman so far. Sa mall ko naman nabili. So, hindi siya known brand. Kasi tinry ko lang. Kasi sawa na nga ako sa mga aircon. Try ko lang yung cheap na gagana basta malamigan. And i-review ko nga kung okay. So, for me, so far, okay naman and tipid siya. Imagine nyo, ang mura lang yan sa kuryente. Lalo na lagi ako naka-dry mode. Ayan, i-focus natin. Yan guys, dry mode. Pag naka-dry mode, sobrang tipid. Ito yung on-off. Pwede mo rin siyang i-timer guys. Pero, hindi siya kagaya ng LG na may smart something. Hindi rin automatic yung sa window niya. May mga version yan na automatic. Pero, hindi ako ganun ka-knowledgeable enough kung anong version to. Basta, eto siya, naka-sale siya, tapos kinuha ko. So, I'm not familiar din with Dowel kasi hindi siya heard masyado na brand. Pero, let's try kung tatagal siya sa akin. And yung next na i-vlog ko if masisira pa siya agad. So, yun lang, and that's it. So, yun guys, thank you so much for watching. This is again your Negosyanting Singkit. And on our next video, itatackle ko yung TCL na ginamit ko na aircon na pinagsabay ko dito. So, yun lamang po. And if I were you, if ako tatanungin mo, so lang siya na aircon. Hindi naman yung super special. Pero medyo aesthetic siya compared sa iba. And napapalalim naman niya yung room ko. Medyo maingay nga lang. Pero nakaka-amaze din yung kanyang
eco mode, which is biglang namamatay tapos lalamig ulit kapag kakailangan ng mapalamig ulit yung room. So, yun lang, and see you on our next video. Bye!